As expected naman ng taong bayan, ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa Oplok Minority ni Win Gatchalian na ngayon bagong majority na sa pagdagdag ni Senator Joel Villanueva at bagong Senate President ang na-elect na si Win Gatchalian. Pero ngayon ang mga kapanalig ng Jesus is Lord ni Joel Villanueva ay tila itinatakwil na siya. Pero bago tayo magtungo dyan, panoorin muna natin ang naging paliwanag ni Senator Joel Villanueva ng kanyang paglipat. Hi, sir. Sir. Konting ano. Hi, sir. Thank you, Sir, kamusta? Sir, what made you decide, sir, na... Trabaho. Trabaho tayo. So, Trabaho. Kasi naman kayo dun sa nangyayari sa floor. That's all we want. Yun yung naging dahilan, sir, kaya kayo... Yun nga ba talaga? We wanted to do something. Nag-ausap kayo ni Sen Alan, sir? Nag-ausap kayo ni Sen Alan? Ay, Sir, nag-ausap na kayo ni Sen Alan, sir? Ano, sir? Kamusta? You're pressured. Sir. oh. Umalis siya bigla eh. Umalis siya bigla. Parang ang bastos ano, kinakausap ng media. Nagkausap na ba sila ni Senator Alan? Umalis bigla. Baka hindi sila okay. Well anyways, ayon sa Jesus is Lord, nakapanalig ni Senator Joel Villanueva, nakakahiya daw maging isang born again. Umani kasi ng matinding reaksyon ang isang viral post sa social media na naglalaman ng matitinding pahayag laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng kanyang paninindigan sa mga isyong politikal at umano'y usapin ng katiwalian sa gobyerno. Sa nasabing post ay iniuugnay sa isang social media user na nagngangalang Grace Locsin. Tinurigsan nito ang senador at kinuwestiyon ang kanyang paninindigan bilang isang born-again Christian kasabay ng akusasyon na tila hindi na ito nakatindig para sa katotohanan at katarungan. Ayon sa kanyang post na basahin natin. Who is your Lord? Jesus is Lord Church? Shame on you for being associated as a born-again Christian but can't stand for justice and truth. Shame on you for tainting the body of Christ. Shame on you for being swayed politically and leading this nation into supporting laws and policies that stripped this nation with trillions of corruption. I don't know you personally, Senator Joel Villanueva. I don't know what were your compromises that led you to dance with the devil. You should stop calling yourself pastor or representing the church because after all, Jesus is not your Lord. You are not standing for truth anymore. Sayang yung years mo na binatikos ang flood control projects. But here you are, siding with the same spirit that protects it. Or are you one of them all along? You don't stand for justice for the millions of Filipinos who were oppressed by corruption anymore. You are just another politician hiding under the shadows of the Christian vote. In this time, when your stand would have been needed by the nation, you failed us. May you find your way back to God in time. Nonetheless, this will already be a part of your life, your story, your legacy. Shame. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ay, grabe naman si Ate Grace Locsin. Sana nga'y tamaan dito si Senator Joel Villanueva kaso wala eh. Pumanig na sa mga protectors di umano ng corruption sa gobyernong ito. Take note ha, kapanalig ito ni Senator Joel Villanueva ang mga nagsasabi nito. So meaning, nadismaya talaga ang miyembro ng Jesus is Lord. Nadismaya sa mga pinagagawa ngayon ni Senator Joel Villanueva. Ay malamang siguro
sa next election. Baka hindi na iboto ito. At sinasabi nilang special session ngayong araw na mga priority bills o kung ano man ang prioridad. Abay pinagtawanan ng mga netizens ang Senado ngayon ng bagong majority dahil inaprobahan na ang panukalang gawing national orchid, ang waling-waling. Diyos ko po, ito ba yung priority? Makakatulong ba to sa bansa? Sa mga naapektuhan ng lindol na gawing national orchid, ang waling-waling, ang galing. Priority nga ba ito? Diba? Sabi nila, may mga mahalagang ipapasa. May mga mahalagang dapat unahin, priority, tapos eto lang, national orchid. Pwede naman itong asikasuhin sa ibang araw, pero ito pa talaga. Hindi niyo talaga maamin na ang main purpose ninyo ng special session ay mabago ang liderato sa Senado. Diyos ko po naman, idinahilan nyo pa yung mga nalindol. Isipin nyo nga gano'n ka-relevant ang gawing national orchid ang waling-waling sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang laking tulong ano. Grabe no? Special session daw to plan how to help Mindanao quake victims. Baka naman ganun talaga pag di natural sa tao ang tumulong. Ang daming pautot. Grabe yan oh. Parang ang hirap mahalin ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, ang daming mga magnanakaw na kahit lantaran na, kitang-kita na, ay mas pipiliin pa rin nilang kampihan at ipagtanggol, handang talikuran ng mga mahihirap para sa pansariling interes lamang at kaligtasan ng kanilang sarili. Well, maaalala natin ang sinabi noon ni Senator Camille Villar at ni Senator Rodante Marcoleta, ang sino mang lumipat mula sa Cayetano Black papunta sa Oplok minority ay mas masahol pa sa Judas. So alam niyo na kung sino ang mga Judas. Sino ba yung lumipat? Si Chis Escudero, si Villanueva. So ano ngayon ang tawag natin sa kanila? Mas masahol pa sa Judas. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Aking manonood, isa ba kayo sa kapanalig ni Senator Joel Villanueva sa Jesus is Lord? Sa tingin ninyo, tama ba ang kanyang naging desisyon ng paglipat sa Gatchalian Block at iwanan ang Cayetano Block? Ano ang inyong opinyon? I-comment mo na yan.